Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Aurora. Kasalukuyan akong nasa edad na 35 taong gulang. Malabo ang aking mga mata kaya may salamin ako. Ang kwento na aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang manang na taga Leyte na nakasagupa ko nung minsan nagbakasyon ako sa baryo namin. Isang karanasan na kailanman ay hindi ko malilimutan sapagkat laging sumasagi sa aking isipan ang pangyayaring yaon. Lagi akong dinadalaw at minumulto ng aking alaala. Noong panahon na yun, kabababa ko lang ng bus. Nang sandaling iyon, pansin ko na ang madilim at marahan ng pumipinta sa paligid. Paunti-unti na ring lumulubog ang araw kahalili sa paglitaw ng bilog na buwan. Kinakabahan ako sapagkat inabutan na ako ng dilim sa daan. Mahaba pa ang aking lalakarin patungo sa liblib na bahay ng aking kamag-anak. Maswerte ako ng oras na yun sapagkat nasa kalahati pa ng porsyento ang battery ng aking cellphone. Ginamit ko ang flashlight ng aking cellphone dahil hindi sapat ang liwanag mula sa buwan para maging kampante ako sa tatahaking kong daan. Napansin kong walang mga bahay sa lugar kung saan ako ibinaba ng driver. Ang lalago rin ng halaman sa lugar na yun. Ang mga punong kahoy ay labis na matataas. Hindi pangkaraniwan ang laki ng mga ito. Ngunit ang isa sa nakakatakot doon ay ang katahimikan ng paligid. Walang kahit anong ingay akong naririnig. Kahit huni man lang ng mga hayop at kuliglig ay wala akong nauunigan. Tila ba may kung anong misteryo ang natatago sa kabuuan ng kagubatang iyon. Gayunpaman, nilakasan ko ang aking loob na lakarin ang madilim at mapanglaw na daan na pumapagitna sa malawak na kagubatan. Sa maputik ay makitid lang din ang daan patungo sa nayon ng aking kamag-anak. Sa unang pagkakataon ay nakarinig ako ng huni ng uwak ng oras na yun. Isang tinig na talaga namang nagpagulat sa akin. Ang narinig ko na yun ay kahalintulad ng mga manok na kinakatay. Ilang saglit pa ay bigla akong pinagpawisan at kinabahan sapagkat ang tunog ng uwak ay tuluyang pumalya at kasunod ng kaluskos na naririnig ko na waring may kung anong nilalang ang sumusunod sa aking likuran. Aligaga akong napapalingon sa aking likuran. Bakas ang panginginig ng aking tuhod at mga braso dahil sa takot. Wala naman po sigurong babae ang magkakaroon ng tapang sa ganong sitwasyon. Binilasan ko ang aking paglalakad pero ganun din ang kaluskos sa kagubatan. Nang binagalan ko ang aking paglalakad ay bumagal din ang mga tunog. Doon ko nakumpirma may kung anong nilalang nga akong kasama sa kagubatan ng sandaling iyon. Dala ng aking pagmamadali ay nadapa ako dahil hindi ko napansin ang isang tuod na nakausli sa may daraanan. Napasubsob ako sa marahong lupa. Nakain ko pa ang ilang tuyong dahon habang ang aking cellphone ay tumilapon sa damuhan. Tumalsik din ang aking salaming sa mata na ikinalabo ng aking paningin sa paligid. Kinapa ko ang aking salamin at cellphone subalit hindi ko ito matagpuan. Eto ba ang hinahanap mo? Usal ng matandang babae. Hindi ko maaninag ang kanyang muka sapagkat sobrang labo ng paningin ko. Nang sandaling yun ay nakaluhod lamang ako sa lupa habang inaabangan kong iabot niya sa akin ang salaming na batid kong hawak ng matandang babaeng nagsasalita. Nang maisuot ko na ang salaming ay napaatras ako sa gulat. Nabigla ako sa mukha ng matanda.
Natakot ako sa pisikal niyang anyo. Kulay pula ang kulay ng kanyang mata. May mga butlig siya sa pisngi. Sobrang tangos ng kanyang ilong at halos nakayuko na siya sa kakubaan. Paatras akong lumayo sa kanya habang nakaupo ako sa marahong lupa. Sa tuwing humahakbang ang matanda papalapit sa akin ay umaatras ako. Hanggang sa may nakapa akong malaking kahoy. Kaagad akong tumayo at itinutok sa matanda ang matulis na bagay na kahoy. "Huwag mo akong lalapitan! Lumayo ka sa akin!" Tuliro kong sambit habang nanginginig ang aking mga kamay. Subalit parang walang naririnig ang matanda. Patuloy lamang ito sa paglapit habang ako naman ay patuloy na rin sa pag-atras. Kalaunan ay napunta ako sa pwesto ng aking cellphone. Nang makuha ko ay mabilis akong tumakbo patungo sa isang pangdaan na hindi ko alam ang patutunguhan. Aligaga akong tumakbo ng mabilis. Mas lalo lamang akong natakot sapagkat hindi ko mawari kung saan direksyon ako pupunta. Isang pusang itim ang nakita ko sa hindi kalayuan. Nang itutok ko sa pusa ang liwanag ng aking flashlight, hindi man lang umilaw ang mga mata ng pusa. Kinilabutan ako ng oras na yun. Nagsitindigan ang aking mga balahibo sa batok at braso. Sinabayan pa ng biglang paglamig ng temperatura ng kagubatang iyon. Nagpatuloy lamang ako sa paglalakad papalapit sa pusa. Pilit ko nang tinatabo iyon ngunit nakapagtatakang hindi man lang gumagalaw ang pusa o umalis man lang. Bagkus ay mariing lamang itong nakatitig sa pwesto ko. Dahil sa tingin ng pusa ay napahinto ako sa paglalakad. Laking gulat ko nang biglang tumalon ang pusa patungo sa aking direksyon. Ang kuko ng pusa ay bumaon sa aking noo at kumalmot pa ibaba. Napasigaw ako sa sobrang hapdi ng nadarama ko. Mula sa aking noo hanggang sa aking paanan. Naglabasan ang ilang dugo dahil sa sugat na dulot ng hapdi. Sa pangalawang pagkakataon ay natumba uli ako, bunsod ng labis na sakit at pagod ko. Nang magkaroon ng lakas ay muli akong tumayo at mabilis na tumakbo. Pinili kong direksyon sa bahaging walang daan. Sinuong ko ang kagubatan at nagpatuloy ako sa paglayo kahit na ang dami ko ng galos at sugat sa katawan. Ilang beses kasing tumama sa mga sanga ang ilang bahagi ng aking katawan. Dama kong sumusunod sa aking likuran ang matandang babae sapagkat may narinig na naman akong kaluskos. Gayunpaman ay pinilit ko pa ring dalhin ang aking sarili kahit pagod na ako. Tumakbo lamang ako ng tumakbo sa lugar na hindi ko batid ang patutunguhan. Hanggang sa dinala ako ng aking sariling mga paa patungo sa isang bahay. Kaagad akong nagtungo sa bahay na yun at humingi ako ng tulong. Sa kasamaang palad ay walang taong tumugon sa akin. Dahil sa wala naman tao, persahan kong binuksan ang bintana ng bahay gamit ang isang tuyong troso. Nang mabuksan ang bintana, ay agad akong sumampa at pumasok sa loob ng bahay. Sinarado kong mabuti upang hindi malaman ng matandang humahabol sa akin na naroon ako sa loob ng bahay. Napabuntong hininga na lamang ako nang marinig na naging matiwasay na ang ingay ng paligid sa labas ng bahay. Ang tuwa ko ay biglang matunaw nang biglang narinig kong may bumubukas ng pinto ng bahay. Agad akong naghanap ng matataguan hanggang sa may nakita akong isang malaking aparador sa bahay na iyon. Pumasok ako sa loob ng aparador at isinarado ang aking sarili. Dinig ko ang paglangit-ngit ng pintuan ng bahay.
Nangangahulugan dumating na ang may-ari. Nang oras na yun ay kinakabahan ako baka magalit sa akin sa oras na malaman nanroon ako sa kanyang tahanan. Subalit mas natakot ako nang marinig kong may sumisigaw na isang matandang babae. Galit na galit ito at nagwikang natakasan na naman siya ng isang babae. Napatakip na lamang ako ng aking bibig dahil nagulat ako nang marinig ang sigaw ng matandang babaeng may-ari ng bahay. Mula sa maliit na siwang ng aparador ay sumilip ako kung sino ang matandang babae. Subalit nang makita ko ang may-ari ng bahay ay nagulat ako. Nabatid kong iisa lang pala sila ng matanda na naengkwentro ko sa gubat. Mukhang may taong nakapasok dito sa aking bahay. Sambit ng matanda at inamoy-amoy niya ang paligid kasama ang aparador. Kung saan ako naroroon. Maya-maya lang ay isang talim na bumaon sa pintuan kung saan ako nagtatago. Agad akong nagulat at nangamba nang maulit ang tagpong iyon. Dahil sa takot na mamatay, agad ay buong lakas kong sinipa ang pintuan na ikinatasik ng matandang naroon sa labas ng aparador. Bumulagta ang matanda sa sahig dahil sa lakas ng aking pagkakasipa. Ginamit ko ang pagkakataong yun upang makalabas ako ng bahay na yun. Subalit bago pa man ako makapunta sa may pintuan ay nakaharang na ron ang matanda habang hawak ang kanyang itak. Sa labis na takot ay agad akong tumakbo patungo sa palawang palapag ng kanyang tahanan. Nang magtungo na sa palapag ay wala na akong ibang madaanan maliban sa bintana na pagkataas-taas. Habang nagdadalawang isip akong tumalon ay narinig ko na ang yabag ng matandang umaakyat patungo roon sa kinaroroonan kong palapag. Nang matanaw ko na ang matandang papalapit sa akin ay doon ako naglakas loob na tumalon sa bintana. Nahulog ako patungo sa masaganang puno. Subalit hindi ko napansing mahina na pala ang sanga ng aking kinapitan. Kaya nahulog ako sa lupa kasunod ng pagkawala ko ng aking urirat. Nagising na lamang ako na naroon nakatali sa isang lamesa. Sa tabi ko naman ay ang matandang nakita ko noon sa kagubatan. Habang ang pusang itim naman ay naroon sa tabi ng matanda. Doon ko napaghinalaang isang mangkukulam pala ang matandang iyon. Nakaharap siya sa isang malaking kawa habang binubulungan niya ang kanyang niluluto. Hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi sapagkat ibang lengguwahe ang kanyang ginagamit. Hindi ko matandaan kung paano ako napunta roon hanggang sa naalala kong hinimatay pala ako. Nagulat na lamang ako nang biglang naglabas ang matanda na isang malaking kutsilyo. Mapalasik ang kanyang tingin sa akin habang patuloy sa paghahagikik. Wala akong ibang ginawa ng oras na yun kundi ay magpumiglas habang nakatali. Hindi ko na alam ang aking gagawin kung papaano ako makakatakas kay kamatayan. Inakala kong tatadta rin ako ng matandang babae subalit una niya palang tinadtad ang mga sangkap na ilalagay niya sa kanyang kawa. Kaya niya pala ako binihag ay para gumanda ang kanyang kutis at muka. Ang mangkukulam palang yun ay naghahangad na magkaroon ng magandang muka. Gagamitin niya rin ang aking sariwang dugo upang maging sangkap niya sa mga ginagawa niyang gayuma at sangkap sa kanyang pangkukulam laban sa kanyang mga kaaway. Humahagikik ang mangkukulam. Ang kanyang halakhak ay wari bang sumisimbolo ng kanyang tagumpay kahit na hindi pa niya ako nasusugatan.
Matapos niyang ilagay ang lahat ng mga sangkap niya sa kawa, dumais siya sa akin, tangan ang malaki niyang itak. Hiniwa niya ang aking palad at sinahod ang aking likido. Nagpakawala siya ng halakhak habang pinapanood niya ang pagtulo ng dugo sa aking palad. Habang naghihintay na mapuno ang lalagyan niya ng dugo mula sa mahinang patak ng dugo sa sugatan kong kamay, iniwan muna ng mangkukulam ang kanyang itak malapit sa walang sugat kong kamay. Habang abala sa pananalamin ang matanda, pasimple kong kinuha ang itak at maingat na pinutol ang lubid sa kanan kong kamay. Sunod kong tinanggal ay ang tali sa kaliwa kong palad at maging ang tali sa magkabila kong paa. Akma na sana akong aalis, subalit napansin kong dumadais ang mangkukulam papalapit sa aking kinaroroonan. Kaya naman ay niluwagan ko na lamang ang tali at nagkunwaring nasasaktan. Kinuha ng mangkukulam ang dugo na nakuha niya sa aking palad. Pagkatapos ay ihinalo niya roon sa nakasalang niyang kawa. Maya-maya lamang ay natapos na ang kanyang orasyon. Kumuha siya ng isang basong likido mula sa kanyang niluluto at pagkatapos mabilis niyang ininom. Napagmasdan ko kung papaanong marahang kuminis ang balat ng mangkukulam. Subalit hindi rin nagtagal ay bumalik na rin ang kanyang balat at mas lalo pang pumangit. Nagsumigaw ang mangkukulam habang nakaharap siya sa kanyang salamin. Sinamantala ko ang pagkakataon yun upang makatakas. Mabilis akong tumakbo patungo sa gubat. Narinig ko na lamang ang sumisigaw ang matanda dahil nagkamali siya ng bibiktimahin. Birhen na babae ang kailangan niya para sa kanyang ritual. Wala siyang kaalam-alam na may asawa akong naiwan sa Maynila. Ligtas akong nakarating sa aking mga kamag-anak. Nagsumbong ako sa kanila patungkol sa matandang mangkukulam. Nang puntahan ng mga tao ang bahay ng mangkukulam, wala na ito roon at kailanman ay hindi na nakita sa kanayunan.